Totoong naka-advantage ang Lakers dito sa Nuggets. Isang NBA analyst expert pinili ang Lakers sa 6-game series na manalo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na shoes, New Air Sole Shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Nakamit ng Los Angeles Lakers ang panalo laban sa New Orleans Pelicans sa play-in game noong Miyerkules ng araw, nakakuha sa advantage sa late injury ni Zion Williamson sa laro. Kahit nanalo ang Lakers sa kanilang laban upang makapasok sa playoffs, sila ay haharap sa kasalukuyang kampiyon ng NBA na Denver Nuggets na may 3-0 record kontra sa kanila sa regular season. Kahit na wala pa silang panalo laban sa Denver at sweep sa nakaraang season sa Western Conference Finals, papasukin ng Lakers ang seryeng ito na may buong paniniwala sa kanilang kakayahan. May history sa kanilang panig sina LeBron James at Anthony Davis dahil nanalo ang Lakers ng 25 sa 37 appearances laban sa Nuggets sa postseason. Bagaman ginawang pinakamagaling ni Nikola Jokic ang Nuggets sa franchise history, hindi pa rin tiyak na panalo na ang Denver sa series at ang buong analysis na ito ay magpapakita sa breakdown sa paparating na matchup. Denver versus Lakers, head-to-head, regular season 2023-24, all-time playoff series, Denver vs Lakers 1 of 7. Ang starting lineup ng Denver Nuggets ay may balanced mix sa parehong offense at defense. Si Jamal Murray, isang playoff star, ipinakita ang kanyang kakayahan sa scoring noong nakaraang season sa pamamagitan sa average na 26.1 points bawat laro sa playoffs, at siya ay may malinaw na advantage kontra kay D'Angelo Russell ng Lakers sa posisyon sa point guard. Si Kentavious Caldwell-Pope, isang starting caliber two-way shooting guard, ay nababagay ng walang hassle sa lineup ng Denver, nagbibigay ng matibay na depensa at perimeter shooting na umabot sa 40.6% sa three-pointer. Si Michael Porter Jr. ay isang sharpshooter mula sa long range na may average na 39.7% mula sa tres ngayong season. Ang kanyang kakayahan na mag-shoot ng mga tres kapag namahagi si Nikola Jokic ng bola ay mahalaga para sa efficiency ng opensa ng Nuggets. Si Aaron Gordon ay lumitaw bilang pangunahing depensa ng Denver noong nakaraang taon at maglalaro sa mahalagang papel para sa pagpigil kay LeBron James. Gayunpaman, ang undeniable superstar ng Nuggets ay si Jokic, na nanalo ng Finals MVP noong nakaraang taon. Nagpost siya ng mga hindi kapani-paniwala na numero na umabot sa 27.8 points, 14.5 rebounds, at 11.8 assists bawat laro sa serye laban sa Lakers noong nakaraang taon, at siya ay walang dudang ang pangunahing player para sa Nuggets sa series na ito. Sa kabilang banda, ang starting lineup ng Los Angeles Lakers ay may sariling lakas at challenges. Bagaman hindi matumbasan ni D'Angelo Russell ang playoffs performance ni Murray, nakapag-shoot naman siya ng respectable 41.5% mula sa tres sa regular season. Para magkaroon ng pagkakataon ng Lakers, kailangan panatilihin ni Russell ang antas na ito sa pagiging epektibo sa shooting sa buong serye. Si Austin Reeves, bagaman naging matibay sa regular season, kailangang mag-step up at magbigay ng pressure sa depensa ng Denver, lalo na kay Caldwell-Pope, sa pamamagitan sa shooting na higit sa 37% mula sa long range. Si LeBron James, isang 39-year-old, ay nananatiling ang floor general at leader ng Lakers. Bagaman sa kanyang edad, si James pa rin ay isang puwersa na dapat tularan. Nagpost ng 27.8 points at 10 assists bawat laro sa serye noong nakaraang taon. Si Rui Hachimura ay malamang na magiging starter, nakapagdala ng mid-range at post-scoring sa serye upang labanan ang depensibong presensya ni Gordon. Ang mahirap na gawain ni Anthony Davis ay ang pamamahalaan, ang scoring at rebounding output ni Jokic, at pipigilan din ito. Kung sakaling magawang mag-average ni Jokic ng triple-double sa serye, maaaring magkaroon ng malaking problema ang Lakers. Sa pagsusuri, naka-advantage ang Denver Nuggets dito. Sa mga bench, sa Denver Nuggets, sina Reggie Jackson, Justin Holiday,
Peyton Watson, Christian Braun, Zeke Naji. Habang sa Los Angeles Lakers, sina Gabe Vincent, Spencer Dinwiddie, Max Christie, Taurean Prince, Jackson Hayes. Para sa Denver Nuggets, si Reggie Jackson ay isang mahalagang player bilang pangunahing ball handler off the bench. Nagbibigay siya ng playmaking at scoring. Si Justin Holiday at Peyton Watson ay kailangang mag-step up sa depensa at mag-shoot ng maayos upang makuha ang kanilang mga minuto. Ang kakayahan ni Christian Braun na umatake sa basket at itulak ang run ng laro ay mahalaga, at si Zeke Naji ay maglalaro sa role sa likod ni Jokic. Bagaman maaari ring magbigay si DeAndre Jordan sa kanyang karanasan sa ilalim. Sa kabilang banda, ang Los Angeles Lakers ay makakabenepisyo sa pagbabalik ni Gabe Vincent matapos ang limitadong regular season, at umaasa sila na siya ay ma-replicate ang parehong performance sa playoffs tulad noong nakaraang taon. Si Spencer Dinwiddie ay makakapag-offer ng scoring sa likod ni Austin Reeves. Si Max Christie ay aasahan para sa maikling panahon sa produksyon. Si Taurean Prince ay magbibigay ng shooting at depensa. At si Jackson Hayes ay magiging ang depensibong anchor sa loob ng paint at sa likod ni Anthony Davis. Sa pagkawala ni na Christian Wood at Cam Reddish, kailangan ng Lakers na makapag-produce ng labis ang kanilang backups. Sa area na ito, ang parehong team ay nag-tie. Michael Malone versus Darvin Ham. Si Michael Malone ay naging instrumental sa pag-maximize sa passing ability and creating cohesive and well-balanced Denver Nuggets team ni Nikola Jokic. Ginawa niya ang mga estratehikong desisyon upang bigyang pansin ang depensa na nagresulta sa pagiging nasa top 10 sa defense ng Nuggets. Ang kakayahan ni Malone na itakda ang mga papel para sa kanyang mga players at ang kanyang tagumpay sa paggawa sa mga manlalarong mag-integrate sa depensa tulad ni Kentavious Caldwell-Pope at pagpapabuti sa depensa ni Aaron Gordon ay mga pangunahing key factors sa tagumpay ng Nuggets. Sa kabilang banda, ipinakita ni Darvin Ham ang kakayahan na baguhin ang kanyang mga pagsaayos sa paligid ni na LeBron James at Anthony Davis at naging bahagi sa development ni Austin Reeves. Gayunpaman, kulang siya sa karanasan sa playoffs kumpara kay Malone at maaaring maging isang potensyal na alalahanin ang kanyang posisyon sa mainit na upuan. Sa kabuuan, bagaman may mga kalakasan si Darvin Ham as a player-focused coach na nakatuon sa mga players, marami ang magtatanong na ang success record ni Michael Malone at ang kakayahan niyang lumikha ng isang nagkakaisa at epektibong team ay naglalagay sa kanya sa unahan kay Ham pagdating sa kahusayan sa pagtuturo. Ang advantage ay ang Denver Nuggets. Bagaman makikitang advantage rin ang Los Angeles Lakers sa puntong ito, na kung saan si LeBron James at Anthony Davis ay bumubuo bilang elite duo na may walang kapantay na sukat at dominance. Ang kanilang kakayahan na pamunuan ang mga laro at maging ang buong serye ay maayos na dokumentado. At ang pamumuno ni LeBron ay malawakang itinuturing bilang pinakamahusay sa larong basketball. Ang kanilang kombinasyon sa karanasan, husay at tagumpay sa playoffs ay ang pagkakaroon sa kanila bilang isang formidable pair na maaaring manalo ng isang serye kahit na hindi gumagamit ng ibang tulong. Bukod dito, mayroon ding iba pang mga gutom at motivated na players ang Lakers tulad ni na Austin Reeves at D'Angelo Russell na handang magpakita sa kanilang husay at kontribusyon. Ang Lakers ay may karagdagang motibasyon na mag-perform sa mataas na antas laban sa Nuggets dahil sa kanilang kamakailang mga pagsubok at kabiguan laban sa Denver. Ngunit matapos ang lahat, isang NBA analyst expert na si Nick Wright ng Fox Sports ay may iba't ibang pananaw, kasama ang tapang na nagsasabing magtatagumpay ang Lakers laban sa defending champions sa 6 na laro, tulad sa ipinahayag niya sa First Things First. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.